magtaas ng ating mga kamay sa umagang po ito. Hayaan po natin na patuloy po tayong pangunahan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus. Aming dakilang Diyos na mabuti at tapat sa kanyang mga pangako. Tuloy nga patuloy po namin pinapanalangin o Diyos sa umagang ito, God. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, mula umpisa hanggang sa pagkatapos po ng gawain na ito. Tunay nga ikaw po maitaas at kami po yung maibaba po, Panginoon. Yamang wala po kami magagawa. Salamat po, Diyos, ang habagan mo sa aming mga buhay. Patuloy mo panghawakan ang gawain po na ito, Diyos. Ikaw ang kumilos. Ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa mo. Ikaw ang maitaas. Salamat po, Diyos. At tunay ang mga anak mo na wala pa po rito ay darating po sa gawain na ito. Dadalhin mo kanilang mga panyapak, O Diyos. O bang sama-sama po kaming sasamba, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Diyos. Na bukas ang kalangitan, O Diyos. Na mararanasan namin ang pagpalang walang katulad. Mararanasan namin ang buhay mong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna. At tunay na sa iyo po lahat namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Handa na po bang magpuri ang bawat isa? Amen. Amen. Sige po tayo po ibumalang pagsabi mahal na Panginoon. Hallelujah.
Sa umaga ko ito kung ikaw, Diyos. Ikaw ang aming sasambahin ng aming mga puso at isip sa umaga. O karapat-dapat ko, Diyos. Karapat-dapat kasambahin ng iyong mga anak sa lugar ito. Ikaw patuloy na maluwalhati, Panginoon. Ikaw patuloy na maayos. Hallelujah, Jesus. Sa kabutihan ako'y narito.
naman, patuloy po namin itataas sa iyong lahat. Marapat ka luwalhatin, dakilain, luwalhatin sa aming mong pangalan, O Jesus. Lahat po magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise the name of Jesus. Sige po, tayo po ay makakaupo na po. Hallelujah, God. At sa oras po na ito, hindi na po tayo magpapakahabay. Dala ko na po tayo sa pagkakaloob po sa ating mahal na Panginoon. Kaya naman po, tawagin po natin si Pastor Leandro para po mag-exhort po sa giving. Praise the name of Jesus. Amen sa buong pinagpalang baga sa atin lahat na tunay na sabi nga po dun sa salita ng sa awitin po kanina, pangako mo yung aking panghahawakan. Na tunay na ang Panginoon po may pangako. Ngunit isipin po natin na kung may pangako ang Diyos, dapat yung mga salita niya ay maging lalakaran natin. Hindi lang natin basta napakinggan may pangako ang Diyos. Ngunit iba pa rin yung tumutupad at sumusunod. Amen. Sabi po dito sa Malakias 3 verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. 11. Hindi ko rin hahayaang salantayin ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sabi po dito, ulitin po natin, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Amen. Sabi po dito, dalhin natin ang buo. Amen. Tunay na kung ang utos ng Diyos ay buo, amen, buo natin, kasi hindi tayo makakapagbigay sa Panginoon kung wala ang una nating buong puso na pagmamahal sa Diyos, amen. Na hindi ka makakapagbigay ng nararapat na paghahandog, anumang bagay na paglilingkod natin sa Diyos, hindi tayo makakapagbigay ng buo kung wala ito sa ating mga puso, amen. Kung paano ang Panginoon nagbigay ng buhay, ibinigay yung buong buhay niya sa ating lahat. Tanda na, dapat natin siyang tularan. Dahil ang Panginoon karapat-dapat siyang pag-alayan ng buhay, pag-alayan ng anumang meron tayo, lalo na yung, sabi po dito, ibigay natin ang ikasampung bahagi. Sabi, 10% ng ating kinikita, anumang biyaya na kaloob sa atin ng Diyos. Dahil iisipin po natin, ang lahat ng bagay na pagpapala na mula sa Diyos, maging yung kalakasan, oras, panahon, maging yung kaya tayo pinagpapala ng Diyos araw-araw, lalo na sa pinansyal. Kung tayo man ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng pinansyal, ito ay lagi po natin isipin na lahat ng bagay ay kung wala ang Diyos, wala tayo. Amen. Amen. Ang Diyos mapagbiyaya sa atin dahil sa araw-araw nating buhay, tulad na yung pagkain, inumin, daramtin, higit pa sa ating hinihiling at iniisip yung araw-araw na binibigay ng Diyos. Maging promotion. Amen. Kung gusto natin ng promotion na nasa pangako ng Diyos, nasa salita niya. Amen. Dahil paano tayo pagpapalain ng Diyos kung wala tayong salita niya na ating pinanghawakan, sinusundan, nilalakaran. Sabi nga doon,
ang salita ng Diyos. Mapalad ang tumutupad sa sagawa ng salita ng Diyos. Amen. Yun ang mga taong pinagpapala, higit lahat ng Panginoon. Amen. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong isang kasampung bahagi upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Amen. Sa bawat chapter po, maraming pangailangan ng church. Amen. Hindi makakapunta ang manggagawa sa isang lugar kung walang magkakaloob. Amen. Kung walang magbibigay. Dahil ang pagbibigay, hindi ito sabihin po natin bayad. Ito'y ito po ay pagmamahal natin sa Diyos. Lagi po natin isipin sa puso. Kaya tayo nagbibigay, naglilingkod sa Diyos. Dahil ito'y pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Ang umiibigay, sumusunod. Amen. At ang sumusunod ay higit na pinagpapalang ng Diyos. Sabi rin sa 11, hindi ko rin nahayaang salantay ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Amen. Sabi dito, hindi nasasalantahin ng mga balang. Kahit yung mga, sabihin po natin, mga financial blessing na yan, hindi yan mawawala. Ang Diyos ang mag-aalaga nito, magpuproteksyon sa lahat ng ating financial. Amen. Meron po kasing pinagpala, ngunit agarang nawala, di ba po? Dahil wala yung proteksyon ng Diyos. Paano mapoproteksyonan ng Diyos kung wala tayong salita na sinusunod niya? Maging yung kalusugan natin, paano tayo ihiwalay ng Diyos sa mga sakit karamdaman? Dahil hindi lamang pumapatungkol ito sa financial, maging yung araw-araw nating physical health. Ang Diyos ang nagbibigay ng nag-aalaga ng ating buhay. Kaya nga po sabi, tayo mapalad ang sumusunod at nabibigay ng buong puso. Kasi ang tunay na pinagpala, siya ay nagbibigay. Amen. Sa pagbibigay niya, lalong siyang pinagpapala. Amen. Ang bukas na palad ay laging bubuhos ng Diyos ang durungawan ng langit sa Kanya. Amen. Bukas ang langit sa mga bukas ng puso para sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo magbigay sa Panginoon. Hindi natin halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y magmalaking Diyos. Halina't ihatid ang mabuting ani. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Kasabay ng pagsamba, pagpupuri. Tayo manalangin sa mga kaloob po nito. At tayo po itaas ang ating kanang kamay sa panalangin natin ng mga kaloob. Lord, salamat Lord sa mga anak mo na patuloy na tumutupad, sumusunod sa iyong mga salita, Lord. Lord, pangako mo Lord, pinangahawakan nila, Lord. Na ikaw ang Diyos, ikaw ang great provider, ikaw ang great healer, ikaw ang Diyos ng lahat ng bagay, Lord. Yamang binigay nila ng buong buo, Lord, ang kanilang pagkakaloob sa iyo. Tandaan ang pagmamahal nila, Lord, paglilingkod sa iyo ng tapat. Lord, salamat Lord sa mga tapat na mga anak mo na nagbibigay patuloy sa iyo, Lord. At sa gawain mo, tumutulong sa gawain mo. Kayaan mo nga, Lord, promotion, Lord. Ang patuloy na igawad mo sa kanilang mga buhay, sa lahat ng nagtatrabaho, Lord. Sa lahat ng negosyo, Lord. Ipagpalain mo, Lord, lahat ng pinagkukunan yaman ng iyong mga anak, Lord. Sila ipagpalain mo, Lord. Buksan mo ang durungawan ng langit. Ibuhos mo sa ganang pagpapala sa kanilang mga buhay, Lord. Salamat, Lord. Lord, alisin mo ang mananakma, Lord. Alisin mo ang mga sakit karamdaman, Lord. Salamat, Lord. Yung mga nagbigay sa iyo, Lord. Tapat ka sa mga nagtatapat sa iyo, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakaloob ng iyong mga anak, Lord. Higit pa sa kanilang hinihiling at iniis sa pang ibibigay mo sa kanilang mga buhay. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Sige po, minsan po tayo po tumayo. Sabi po sa Joshua 1 verse 8, huwag mong kaligtaing basahin ang aklat na yun.
Dilidilihin mo yun araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Napakapalad po natin na sa oras po na ito ay patuloy po natin mapapakinggan ang bawat salita po ng ating Diyos. Napakapalad po natin na tayo po ay kanyang mga anak na lagi-lagi po niyang nais makarinig ng kanyang mga salita. Yung mga salita po na ito ay para po sa atin. Salamat po, Diyos. Nagagawa at kikilos ka, Panginoon, sa umaga ito. Let us welcome the Holy Presence of God in this place. From His servant, man of God, mula po sa kanyang lingkod, sa buhay po ni Brother Mark Anthony Estrella. Sige po kami ito po natin. Dapat siya parang you deserve the glory and only one. Lord, I lift my hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship as we lift your holy name. Minsan pa, You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship as we lift your holy name. You are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Minsan pa you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship As we lift your holy name, for you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one
muli mo na naman po tinupuan ang aming hiling para ikaw po ay maparangal. Marami pong salamat. Mababa ang alipin na pumataas ka. Marami pong salamat dahil ang umaga pong ito, Panginoon. Mula simula kalagitnaan hanggang pagtatapos, ikaw ang magpapatagumpay po. Marami pong salamat. Kaya ang buong Victorious Miracle Jesus Ministry ay nagbabalik po sa iyo ng mataas na papuri pagluwalhati sa pangalan ni Jesus Christ. Sige po, palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang praise God mula po sa Victorious Miracle Jesus Ministry ay bumabati po sa buhay po ng bawat isa sa isa pong matagumpay na umaga at linggo po. Kaya po napakapalad po natin kasi bakit po muli na naman po tayong pinagkita-kita at pinagtagpo po ng Diyos na kung saan mapapakinggan ang kanyang banal na salita. Dahil nga po nang na-exhort po kanina na bulay-bulayin daw po yung salita po ng Diyos. Kasi bakit po? Para magtagumpay po tayo. Kaya napakapalad po natin. Kaya muli po tayong pinagtatiwalaan sa buhay po ng kanyang lingkod, sa buhay po ni Pastora Richie Indradan na minsan pa muli pong makatayo po sa inyong harapan para makapagpahayag po ng salita po ng Panginoon. Ayon po na yamang ito po yung oras para sa salita po ng Panginoon ay buksan po natin ang aklat po ng Korinto. Unang Korinto chapter 6 verse 12. Na pinabanggatan po ito na ang katawan ninyo'y templo ng Diyos. Ulitin ko po, ang katawan ninyo'y templo ng Diyos. Ito po'y nasusulat sa aklat ng unang Korinto chapter 6 verse 12. Basahin ko po. May nagsasabi, malaya akong makagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa mga bagay. 13. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yun. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. 14. Muling binuhay ng Diyos sa Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa panahon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagdalik sa kanya sapagkat sinabi sa kasulatan, makbin po natin. Dahil yung lahat, yung iba po, malaya po silang magbisyo. Kasi bakit? Buhay po nila yun. Yun po yung naunawaan nila. Yung naunawaan po nila, naunawaan ko din po dati. Akin yung katawan ito. Kaya malaya akong gawin kung ano yung gusto at ayaw ko. Dahil noon talagang isa sa pinakaayaw ko yung inuutosan ako. Pero isa sa pinakagusto ko, ako yung lagi nag-uutos. Yung mga kapatid ko, yung kapal lang hindi nakaranas ng kamay ko eh. Kasi bakit? Mula sa panganay kay Pastor Kat hanggang sa panlima kay Angelo. Lahat po yung pinagsusuntok ko dati kapag nag-uutos ako hindi sila sumusunod. Pag nakabilang na ako ng 3, di pa rin sila tumatayo. Sinasaktan ko po sila dati. Kasi bakit po? Wala po akong ibang naunawaan kundi yung naunawaan ko puro tama. Kahit mali ako para sa akin, tama. Kasi malaya nga po akong gumawa ng kasalanan. Pero ngayon po, sabi po ng Biblia, hindi raw po lahat ng kalayaan po natin ay ikakabuti po natin. Di ba po hindi tamang manakit ka ng kapwa mo, lalo-lalo na ng kapatid mo. Nung naging Kristiyano po tayo, unti-unti po tayo natututong lumambing po sa kanila,
naghingi ng tawad. Kasi bakit? Kahit kapatid mo yan, kapag nagawa mo ng kasalanan, kailangan mo humingi ng tawad. Amen? Kasi bakit? Walang kasalanan mapapatawad maliban bang ito ay pagsisihan. Dahil kapag di mo pinagsisihan, hindi ka mapapatawad. Amen? Kaya napakapanad po natin na yung kalayaan po natin, huwag po natin gawin sa ikakasira ng ating mga katawan. Dahil sabi po dito, maaari ko rin sabihin na malaya akong gumawa ng kahit anong, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang mga bagay. Na yung kalayaan daw po natin, huwag daw po tayong magpaalipin sa anumang mga bagay. Tulad po ng kasalanan. Dahil kapag nagpatuloy ka sa pagkakasala, alipin ka ng kasalanan, sabi ni Apostol Juan. Sabi sa 1 John chapter 1, na kapag tayo daw po ay nagpatuloy sa pagkakasala, kung di po ako nagkakamali, 1 John chapter 3 verse 8, na siya daw po ay kampon ng Diablo o kampon ni Satanas. Kapag nagpapatuloy po tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya kinakailangan po natin yung kalayaan po natin, siguraduhin po natin na tama yung kinalalagyan nito. Dahil maaari kang malaya sa sakit karamdaman, sa mga problema sa mundong ito, pero di ka naman malaya sa ano po, sa karakter po natin. Dahil madali pong magsabi na mahal ko ang Diyos, maglilingkod ako sa Diyos. Pero yung karakter po natin, bakit paulit-ulit sinusubok yung ating karakter? Kasi gusto po ng Diyos na baguhin yung nasa loob po natin. Dahil kapag hindi po kasi nasubok yung karakter po natin, hindi dyan mabibuild yung fruit of the Holy Spirit. Ano po doon? Yung self-control. Dapat magkaroon po tayo ng self-control sa ating mga sarili. Na hindi porkit galit, kahit talagang magagalit ka na. Sabi po ng mga ay Kawikaan chapter 11. Amen. Basahin ko na lang po para hindi po tayo magkamali. Isa po ito sa gusto kong verse para hindi po ako masyadong magagalit. Wait lang po. Pagkahanap ko. Ay ma'am. Kasi pag ayaw mo pong magalit, dapat may verse ka din pong pinanghahawakan para sabi po sa mga ngaral, chapter 7, verse 9, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Kaya, pag nagalit ka tapos nagtanim ka pa ng sama ng loob, ay hindi daw tayo matalino, kundi mangmang daw po tayo. Kaya isa po ito sa pinaka-favorite ko, kasi bakit po? Nakakatakot magalit. Pero hindi po masamang magalit kung alam mo naman na ikakatuto niya. Kasi si Jesus po, tuwiran po siyang nagsasaway. Pero hindi po siya nagsasaway, hindi para siya po ay ipahiya. Kundi yung pagsasabi po ng totoo, yun po yung pagpapakita na siya po ay minamahal. Dahil kapag puro kasinungalingan, sabihan mo na, ang bagay naman yung suot mo ngayon sa totoo pala, yung ibang nakakita sa'yo, ano ba yan? Ang baloy-baloy naman ng suot dito. Di ba po? Sabi nila, ay hindi. Walang panampul po yung mukha mo Pagkita, yung ibang nagkikita sa'yo, ano ba yan? Ang puti-puti, puro na make-up, di na makilala ng asawa. Di ba po? Tinabunan na ilang patong kaya yung make-up. Di ba po? Di na makikilala ng asawa. Kaya, lahat po ng sobra ay kasalanan. Kaya, yung kalayaan po natin ay gawin po natin sa ikakabuti po natin. Dahil, kailangan po kasi po natin sa bawat gagawin po natin may pangako at may utos tayo ng Diyos na pinanghahawakan. Dahil yung salita po ng Diyos ay hindi po ito nagsisinungaling. Dahil kung nagsinungaling yung salita ng Diyos nung sinabi niya na magkaroon ng langit, hindi sana walang langit. Amen? Kaya isa po sa katunayan na totoo yung salita ng Diyos, isa pa po ito, yung binago ka nito. Amen. Kasi walang tao na pwede kang baguhin na maaaring nagsisigarilyo ka noon, nagiinom ka ng alak noon nung nag-asawa ka,
napigilan mo yan, pero nung niyaya ka ng kaibigan mo, uminom ka na naman. Di ba po? Pabalik-balik lang. Pero nung binago ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, totally binago ka niya. Eh yung ginagawa mo noon, di mo na siya ginagawa ngayon. Kasi bakit? Pinalaya ka na kanya. Kaya napakabalag po natin na ang pagsunod po sa Diyos ay nagbibigay ng kalayaan. Dahil sabi dito, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan para sa pagkain. Totoo yun, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Na minsan po kasi takot po tayong mag-fasting. Kasi bakit po? Kaya nga binigay ng Diyos yung pagkain para kainin. Amen? Yung tiyan daw po natin para sa pagkain, yung pagkain para sa tiyan. Eh, sabi po ng Biblia, parehas daw po ito sisirain ng Lord. Kasi sige, kain ka ng kain dyan. Ano po yun yung halos sa sobrang kabusugan, di na makatayo? Ano tawag po doon? Na nasobrahan ng kain? Na-impatyo na, di ba po? Yung iba na nangiwi na, nasobrahan ng pagkain. Kasi bakit? Ito po, kinakailangan po natin, kahit nga po yung doktor, di ba po nag-a-advise na kailangan din po natin mag-fasting kasi para maipahinga din po yung loob ng ating tiyan. Eh, kasi bakit kung puro yan laging pagod, kakagiling ng pagkain, baka sa susunod, yung bituka mo naman yung gigilingin dyan, eh, na-hospital ka pa. Di ba po? Na imbis nag-tights ka na lang, halimbawa ng 5,000 ka yung diniles mo, hindi yung nagastos mo pa sa ospital ay sobra-sobra pa. Di ba po? Kaya kinakailangan po natin paminsan-minsan na kahit mag-1 meal po tayo, hindi po importante na maganda po na mahabang days po tayo nakakapanalangin at pag-aayuno. Pero ang pinakamahalaga sa pananalangin at pag-aayuno ay yung malinis ang puso mo. Amen. Huwag mong gagawin yung pananalangin at pag-aayuno na napilitan ka lang, magugutom ka lang. Di ba po? Gawin mo yung isang bagay na talagang ikaw yung nagdesisyon at gustong-gusto mo. Kasi bakit? Kapag natapos ka talagang grabing kagalakan yung mararamdaman mo. Pero kapag ginawa mo yung isang bagay na di mo gusto, malungkot ka. Di ba po? Kasi bakit? Di mo siya gusto, napilitan ka lang eh. Pero, kinakailangan po natin na yung isang bagay na kahit minsan hindi natin gusto, kapag gusto ng Diyos, gawin po natin. Dahil minsan, di ba po, aminin po natin sa hindi, may mga bagay na gusto tayo pero hindi gusto ng Diyos. At may mga bagay na gusto ang Diyos pero hindi po natin gusto. Na kung minsan nasusuway po natin ang Diyos. Di ba po? Bakit kaya minsan ayaw natin yung gusto po ng Diyos? Kasi minsan po kaya ayaw po natin yung gusto po ng Diyos kasi sisiguraduhin po ng Diyos na ano po, mawawalan ka ng appetite sa mundong ito. Na dati gustong-gusto mo pumunta sa kahit saan darating yung araw kapag nagmahal ka sa Diyos ng totoo. Iisipin mo yung pera, ay sayang, ibibigay ko na lang to sa gawain ng Diyos, mas marami pang maliligtas. Amen. Siguro kung ibinigay ko yung pera na yun, yung kayamanan ko sa langit, napakarami na. Kasi bakit po? Yung pagtatanim po ng kayamanan, kung dito sa mundong magbaon ka ng kayamanan, ito po ay masisira. Pero yung kayamanan na nasa langit, di po ito masisira. Kaya napakahalaga po nito. Kaya kinakailangan po natin na yung kalayaan po natin sa paglilingkod ng Diyos, huwag po natin sayangin. Kasi sabi ng Bible, darating ang araw na uusigin tayo, ipapatigin yung pangaral ng salita ng Diyos. Sabi sa Amos chapter 8, na darating daw po yung araw na mauuhaw yung mga tao, hindi sa pagkain, hindi sa tubig, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala lang mga ngaral ng salita ng Diyos sa panahon pong iyon. Sa ibang mga bansa, di ba po may pinapatingin na yung pangangaral? Lalo na po nung unang panahon, ng mga apostol, ng mga propeta, na nangangaral lang po sila pero hinuhuli sila, pinapakulong sila, tinutorture po sila, pinapakain sa leon, di ba po? Sinusunog sa apoy. Kasi bakit? Yung paglilingkod sa Diyos, hindi po ito panandalian.
At isa pa po sa paglilingkod sa Diyos, hindi po ito pagalingan. Ang paglilingkod sa Diyos, ito po ay patapatan at patagalan. Dahil kung hindi ka mananatili hanggang ng tapat, hanggang wakas, di ka maliligtas. Kahit nag-aapoy ka ngayon sa susunod na araw, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, pero kapag dumating yung time na umiwalay ka sa Diyos, di ka pa rin maliligtas. Kahit napakaraming inaccomplish ng Diyos sa buhay mo, pero kapag umalis ka sa Kanya, baliwala yung lahat ng bagay mo yun. Dahil yung paglilingkod po sa Diyos, hindi po ito pagalingan, patapatan, at patagalan po dito, patibayan ng loob. Kasi bakit? Yung paglilingkod po sa Diyos, hindi po basta-basta. Yung paglilingkod po sa Diyos, kailangan yung gusto mo, ayaw mo. Paano mo ba yun? Yung gusto mo, ayaw mo. Kahit ayaw mo mag-fasting, pero gusto ng Diyos, magiging gusto mo. Kasi bakit po? Kahit ayaw mo pumunta sa gawain ng Diyos, tinatamad ka, nalulungkot ka, boring naman, napakakunti. Pero nandiyan sa ito yung gusto ng Diyos, pupunta ka. Napakapalad nga po ng ano kasi bakit po, nagmumula pa sa Pasig yung pumupunta dito. Napakalayo. Eh pwede naman mag-church, may Kainta, may Taytay, may Pasig. Eh bakit may Angono pa? Bakit pumupunta pa po dito? Sa nagmamahal sa Diyos, walang basihan yung lapit o layo dito. Dahil kapag nagmahal ka sa Diyos, ang importante sa iyo maparangalan yung minamahal mo. Amen? Kasi kapag ayaw mo maparangalan ng Diyos, di mo siya totoong mahal. Kasi kung ngayon pa lamang dito sa lupa, hindi ka na nananabig sa Diyos, paano pa kung makakasama mo siya habang panahon? Hindi ka mananabig sa Kanya. Baka ayaw mo mapunta sa langit. Dapat dito pa lang sa lupa ay punong-puno na po tayo ng kapananabigan sa Panginoon na makasama po siya. Na punong-puno na po tayo na matapos yung kalooban po ng Diyos. Ako nga po, isa sa pinakagusto ko po kapag namatay po ako habang nag-evangelism po ako. Sabi ko, Lord, gusto ko lang ito, hindi ko sinabing gusto ng Lord. Nasabi ko po, dumating sa pananalangin ko, na Lord, ipahintulot mo na kapag mamatay ako ay binaril ako habang nag-evangelism. Kasi bakit? Kahit ako gusto kong siguraduhin yung kaligtasan ko. Dahil, halimbawa, namatay ka habang nagbe-Facebook, tapos yung lumabas pa sa Facebook mo mga malalas pang bagay, nakapag-isip ka pa ng kung ano-ano, sayang yung paglilingkod po natin. Di ba po? Di maiwasan dito sa social media na may dadaan at may dadaan dyan na di mo gusto. Kaya unang kakalabanin natin yung sarili ko. Dahil kapag punong-puno ka ng Diyos, yung mga bagay sa mundong ito ay mababaliwala sa iyo. Pero kapag hindi ka nagpipray, hindi ka man lang, wala ka man lang devotion sa Panginoon, madali po tayong matukso. Yung pita ng laman, napakadali pong nito. Na kahit alam natin na mali ito, magagawa po natin ito. Kasi bakit? Yung Holy Spirit ay mahina po sa ating mga buhay. Kaya kinakailangan po natin na yung mga bagay na gusto ng Diyos, yun dapat yung magawa po natin. Kasi bakit po? Napakahalaga po na makasunod sa kalooban po ng ating mahal na Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Sabi po dito sa karugtong, ang katawan ay hindi para sa imoralidad, ang sapagkat ito'y para sa paglilingkod po sa Panginoon. Na ibig sabihin po yung katawan po pala po natin, ano po ba yung imoralidad? Kayo po, ano po ba yung immoralidad? Ano yung mga bagay-bagay na nakapaloob po sa immoralidad? Po? Nandun na po yung kahalayan, kalaswan, pangangalunya. Basta napakarami po nito. Kasi kahit ako sinerge ko din po kasi di ko alam. Na yun po, na yung katawan daw po natin ay para daw po ito sa paglilingkod po sa Panginoon. Kasi bakit po? Yung katawan nga po natin ay templo po ng Diyos. Ito daw po yung templo ng Espiritu ng Diyos. Na kung saan, basahin ko lang po. Para mas lalo po sa ating mga. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16,
Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Hindi po sila kayo. Sabi po dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Amen. Ibig sabihin tayo daw po yung templo po ng Diyos. Na yung katawan natin ay para daw po ito sa paglilingkod sapagkat tayo po yung buhay na templo po ng Panginoon. Na itong panambahan pong ito pwede po natin siyang lagyan ng mga design pero hindi ito yung babalikan ng Diyos. Titirahan ito ng presensya ng Diyos pero hindi ito yung kakatagpuin ng Diyos sa alapaap. Tayo po mismo. Kaya kinakailangan po natin na tayong mga buhay na templo po ng Diyos, i-inline po natin lagi yung sarili po natin sa Kanya. Kasi bakit po? Ang sino daw po magwasak, sumira, ay paparusahan. Ibig sabihin nakahanda na po yung parusa sa mga tao na ayaw maglingkod sa Diyos, sa mga tao na sinisira yung kanilang mga katawan. Na yung paglalaslas po, nakasulat po ito sa Biblia. Sabi po ng Levitico, na yung pagsisira po ng ating mga katawan, na kahit nga po pabayaan mo yung sarili mo, kahabagan po tayo ng Lord. Kasi ako nga po noon, kasi siyempre po nung kaya po noon yung, di ba po yung yung walis dating, ginaganon-ganon ko po yun sa kamay ko kasi gusto ko po noon lagyan ng letter F para yung pangalan ko. Ang sakit po noon ang hapdi. Pero ginagawa ko nun kasi wala pa akong, paano ba po kaya kapag tinatuan ka na ng totoo? Di ba po? Kaya kinakailangan po natin na yung templo po natin, ingatan po natin. Dahil tayo daw po yung buhay na templo ng Diyos, na kapag hindi daw po natin ito iningatan, may parusa po ang Diyos sa atin. Na paparusahan ng Diyos yung mga tao na magwasak po nito, sumira po nito. At kung ayaw mong maparusahan ng Diyos, ay gamitin mo yan sa paglilingkod sa Kanya. Dahil sabi po ng Roma, kung ikaw ay nabubuhay, ay mabubuhay ka. Kung ikaw ay mamamatay ka sa mabuhay at sa mamatay ka para ka sa Panginoon. Amen. Na kailangan daw po natin mabuhay man tayo o patay, dapat po ay para po tayo sa Diyos. Amen. Dahil maraming mga bagay na sa mundo po kasi nito, hindi po natin maiwasan na makapag-isip po tayo ng negative. Sa mundong ito, hindi po tayo makapag-isip ng mga bagay na ayaw po ng Diyos. Kasi bakit? Naparito po ang diablo para mangwasak. Isa sa tungkulin niya ay wasakin yung relasyon natin sa Diyos at yung focus natin sa Kanya. Kaya yung isipan po natin, dito po tayo tinitira po ng diablo. Kasi kapag ayaw na naglilingkod ka sa Lord, halimbawa naglilingkod ka po sa Diyos, na kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka niya kayang patigilin, una, gagamitin niya yung pamilya niya, yung pamilya mo. Gagamitin niya yun. Ano ba yan? Simba ka ng simba. Yun nga po yung time po na pinaglalakan po kami ng pintuan ng magulang po namin. Kasi bakit po? Lahat po kami nasa church. Yung papa po namin gusto niya, alas 8 pa lang nasa loob na po kami. Iaalis po kami ng bahay, alas 4. Alas 4, tapos yun na po. Pag napatagal pa po kasi, siyempre po gusto po namin, nakasanayan na po namin maglinis sa church. Yun po. Gabi po yung gawain. Kaya minsan natatapos ng 11, o magtatambay-tambay pa, uuwi na ng 12. Laging galit. Kapag galit naman siya, yung ginagawa naman po namin, nagigising po kami ng maaga. Kinakailangan po namin ng linisin na yung bahay. Kahit yung ginagawa, kasi di ba po yung ikot-ikot lang po yung lock. Ginagawa ko po noon, kumukuha po ako ng kawayan na may butas, tapos isinusundot ko po noon, madali po siyang mabukas kapag inikot mo na. Di ba po? Kasi binibigyan po tayo ng Diyos ng karoon. Pero kapag nung binilagyan po yun ng lock, ay di na po kami basta-basta makapasok. Kaya minsan, doon na po kami sa magulang ni mama na nakikitulong. Minsan, puno po doon, kinakailangan po namin talaga sa labas matulog, kahit manamo. Kaya, yun po, sa paglilingkod po sa Diyos,
susubukin talaga ng Diyos dito kung gaano mo siya kamahal. Dahil kapag naranasan mo nahirapan ka na, susuko ka ba o magpapatuloy ka? Dumating nga sa point na, sabi ko pa, ayaw ko na magtrabaho. Gusto ko na maglingkod sa Lord. Anong maglingkod sa Diyos, magtrabaho ka? Hindi, gusto ko na. Di ba po, nung nag-mission po kayo sa Bicol, November, nakasama niyo na akong pumunta dito. Kasi bakit? Ayaw nila pero gusto ng Lord. Sabi ng Lord, hindi ko kailangan yung pera mo, ang kailangan ko yung buhay mo. Nagtatrabaho ko, pumapatak yung luha ko. Kahit may pera akong ibinibigay sa iglesia ng Diyos, pero hindi ako sobrang saya. Masaya ako nakapagbibigay, nakapagliligtas pero sila ng kaluluwa, pero yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Dahil nung una po, sinabihan po ako ng lingkod ng Diyos sa buhay ni si Nanay Richie pa po, di pa po ako ng Kristiyano. Na hinahatid ko po yan kasi every third Sunday, pumupunta po yun ng Bicol. Doon po siya nag-ano sa Greenwich. Eh, di pa po ako ng Kristiyano, sila po yung nagsisimba. Yung tito ko lang po, si Pailito, yun po, nag-teachers po doon. Na kapag nandun na po yun si Nanay Richie, minsan paggabi na po yun, nagpapahatid, kasi tambay lang po ako sa gilid ng kalsada, ay nagpapahatid po yun si Pastor Richie sa akin. Tapos habang inahatid ko, iniimas-imas niya yung likod ko, Noy, magpapastor ka. Nga. Wala po ako ng pakialam kasi sinasabi niya kasi binibigyan niya ako nun ng bayad pero di ko po yun kinukuha kasi napakalapit lang po nung bahay nila sa bahay po namin. Kaya yun po, na pangalawa naman po nung nabornagin na po tayo, sinabihan na naman po tayo ng lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastor Do. Na, magpapastor ka. Eh yung ginawa ko po noon, isang linggo po akong hindi nag-church. Pero pagkatapos kong isang linggo hindi po ako nag-church, nung bumalik po ako sa Lord, di ko na namalayan, gustong-gusto ko nang basahin yung Word of God. Eh sabi ko dun sa Lord, Lord, bakit wala pong nababago sa akin? Eh naunawaan ko lang nung nandito na ako sa Pasig, nung naglilingkod na ako, na una kong ginawa sa'yo yung loob, hindi yung labas. Kasi parang wala sa akin nung nababago eh, kasi yung pa rin yung ugali ko. Pero habang po palang tumatagal ka, ay binabago ka na po ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na yung katawan po natin may paglingkod po natin sa Diyos. Kasi kapag naglingkod ka sa Diyos, wala po ditong sayang. Dahil kung sayang lang yung paglilingkod sa Panginoon, wala nang mga tao o mga naglilingkod pa sa Lord. Eh kung wala lang pong impyerno, wala pong maglilingkod sa Panginoon kung lahat po tayo papasok sa langit. Amen. 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 Di ba po lahat po tayo nakakita na ng dagat? Amen. Amen po ba? Amen. At sa dagat, kapag nilagyan po siya ng isang barko, isang bangka, di ba po siya po ay nasa ibabaw? Amen. Ganon din po yung buhay o yung kaluluwa ng isang tao. May dagat-dagat ang apoy na naghihintay sa kanya kapag di siya naglingkod sa Lord ng totoo. Doon po siya. Apoy po yung susunog sa kanya. Wala pong hangin, wala pong tubig. At sabi po sa aklat ng Marcos, sa kanyang mata, sa kanyang tenga, sa kanyang bibig, may mga uod na malaki na lumalabas sa kanilang mata, sa kanilang bibig, sa kanilang tenga na hindi namamatay. Labas-pasok daw po yung uod doon, sabi sa aklat ng Marcos. Kaya kinakailangan po natin yung paglilingkod sa Diyos, wag po nating biruin. Na iniligtas na tayo ng Diyos, pinalaya na tayo ng Diyos, yung katawan daw po natin para po sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil kung nag-start ka lang na maglingkod sa Diyos, tapos di ka naman magiging patotoo, magtrabaho ka na lang. Amen. Kasi bakit? Mag-tithes ka, mag-offering ka, maglingkod ka sa Diyos. Pag ka lang magkakasala, ililigtas ka ng Diyos. Pero naglilingkod ka sa Diyos, tapos papatuloy ka sa pagkakasala, kapatid, sinasayang mo lang yung oras mo. Amen. Hallelujah. Dahil nga po, ulitin ko lang po na, kapag pumupunta po ako sa isang lugar, una ko pong sinisigurado yung kaligtasan ko at ginagawa ko po noon nagtatights ako, nag-o-offering po ako. Kung may sacrificial, magsasacrifice po ako. Kasi bakit po, kapag pumunta ka sa malayo, siguraduhin mo yung kaligtasan mo, kaya ang Diyos lang mo yung makakapagbigay ng kaligtasan mo. Kasi kahit napakaraming plano na, di ba po, marami nga umiinom ng vitamins, namamatay din, di ba po? Kakalagnat din, nagkakasakit din. Isubukan mo maglingkod sa Diyos. Di ba po, 33 years si Jesus naglingkod sa mundong ito. Hindi po siya nagkasakit. Kasi bakit? Sabi po kasi ng
awit 73 verse 26 na kapag nanghihina na yung puso natin, yung kaluluwa po natin, ang Diyos yung maging lakas po natin. Kasi bakit? Di ba po, naalala niyo po yung pagtuturo dito ni Pastora Kat na pwede kang mabuhay kahit putol yung kamay mo, pwede kang mabuhay kahit putol yung paa mo, pero kapag yung puso mo namatay na, kahit may kamay ka, may mata ka, may paa ka, lahat yan pinagagalaw. Ibig sabihin yung buhay po natin nasa puso po natin. Nasa oras na manghina yung puso mo, yung kaluluwa mo ng dahil sa mga pagsubok, problema na pinadala ng Diablo, gawin mong kalakasan ng Diyos. Yun yung sinabi sa awit 73 verse 26 eh. Si Haring David, na siya po ay hari, mayaman, maraming nasasakupan, maraming sumusunod sa kanya, pero mas pinipili niya na kausapin ng Panginoon. Eh tayo, hindi pa po tayo hari, hindi pa po tayo presidente kasi wala tayong balak na maging presidente. Di ba po? Dapat tayo masigit po tayo sa ginagawa ni David. Na dapat lagi ang Diyos ang ating kausapin. Yung sinabi niya pa po doon, yung aking higaan ay laging basa ng aking mga luha. Na yung kanya daw pong higaan, laging basa ng luha. Kakaiyak niya. At nung siya po ay nagkasala, create in me a clean heart. Di ba po? Gusto niya na bigyan po siya ng bagong puso. Gawan po siya ng bagong puso. Dapat ganun din po tayo. Sa mundong ito, kapag nagkasala ka, huwag mo nang patagalin pa. Mag-repent ka na. At huwag kang maniniwala sa Diablo na kapag nagkasala ka tapos nag-repent ka na hindi ka pa pinatawad ng Diyos. Halimbawa, ganito po siya. Halimbawa, dito ka nakaharap. Tapos kaharap mo ang Diyos na nagkasala ka, humingi ka na ng tawad sa Kanya. At nung humingi ka ng tawad sa Kanya, talikuran mo na yung kasalanan mo. At huwag ka nang maniwala sa Diablo na hindi Kanya pinatawad. Kasi sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, kapag pinahayag ng ating mga labi na tayo nagkamali, nagkasala, siya daw po yung tapat na Diyos na tayo po ay patatawarin. Kahit hindi mo nararamdaman na pinatawad ka ng Diyos, pero alam mo na pinanghahawakan mo, Lord, pinatawad mo na ako. Sa pamamagitan ng iyong dugo, nilinis mo na ang aking mga kasalanan. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, na sa dugo po ng Panginoong Hesukristo, kaya po tayo nalinis sa mga kasalanan. Di ba po? Kaya kailangan kapag humingi ka ng tawad sa Lord, talagang pinatawad ka na talaga niya. Huwag ka na mag-alinlangan na di ka pa pinapatawad kasi ang Diablo dadayain ka niya. Ilalagyan ka niya sa isip niya, hindi nagkasala ka. Hindi ka papatawarin ng Diyos. Matagal na po tayong pinatawad po ng Diyos. At makukuha mo yung kapatawaran po ngayon kapag inamin mo sa Kanya na tayo po ay nagkasala. Kaya ulitin ko po, yung katawan daw po natin ay para sa paglilingkod po sa Panginoon. Na ibig sabihin, anuman yung ginagawa po natin, nag-aaral, nagtatrabaho po, man po tayo, siguraduhin po natin na yung katawan po natin ay makapaglingkod pa rin sa Kanya. Dahil darating ang araw na mapapagod ka. Di ba po, sa pagtatrabaho, hindi naman lagi lahat magaan yung ginagawa natin. Dumadating yung time na pagod po tayo. Pero kapag dumating yung time na pagod ka na, sikapin mo pa rin makapag-pray. Na sikapin mo pa rin na, Lord, sa aking pagtulog, protektahan mo pa rin ako. Kasi bakit? Kasi ako nun, kaya nawala yung cellphone ko, di ako nag-pray nun eh. Kasi bakit? Isa pa po nun, kaya po yung nawalan kasi mahilig po kasi ko na, di ba po yung may apps na Pure Sugar? Na yun po, kasi kahit po yun na, ay maka-off po yun, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pinapanood mo. Kahit i-off mo po yung screen, o kaya pwede mo po siyang paliitin, kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy po yun. Isa po sa ginagawa ko po pag matutulog po ako, ibinubukas ko po yung 24/7 ng oras po ng Himala. Kasi pag darating po ng madaling araw, instrumental na po yung kanilang pinapatuloy. Pag nagising ka ng madaling araw, diretso ka na prayer. Tuloy-tuloy. Na habang makakatulugan mo yung pakikinig ng Word of God at pag-gising mo ng madaling araw, makakapag-pray ka pa kasi instrumental na po yun. Diretso ka na. Yung presence ng Lord, tuloy-tuloy. Kaya, yun po, napakahalaga na yung katawan po natin, palagi po tayo maglingkod sa Diyos. Yung paglilingkod sa Diyos, walang sayang, walang lugi.
Dahil bakit? Dahil kung masasayang lang yung paglilingkod po natin sa Lord, wala nang mga una pang nag-alay ng buhay sa Panginoon. Wala nang ibang sumunod pa sa Panginoon. Kaya bakit kanya pinili? Sa iisang kadahilanan. Gusto po ng Diyos mag-multiply yung katulad mo. Dahil sabi po ng Diyan, maliban bang mahulog sa lupa, ang butong ito, hindi ito dadami. Na yung ibig sabihin, maliban bang mamatay, hindi po siya rarami. Ganon din po yung ating mga buhay. Maliban bang dumating sa point na magkaroon po tayo ng kamatayan sa sarili, yung mga gusto po kasi natin ay patuloy po natin yung magagawa. Pero kapag dumating sa point na magkaroon po tayo ng kamatayan sa sarili, yung mga gusto na ng Diyos, yung kadalasan, yung palagi natin magagawa. Na dati, gusto mo na lagi kang late sa church, ngayon, mas uunahin mo na siya. Na ayaw mo na sumama sa mga Bible study, ngayon, sasama ka na. Na ayaw mo magbigay sa gawain ng Diyos, ngayon, sasama ka na. Kakapanabigan mo na. Kapag isa po kasi sa pagpapakita na ikaw po ay soul winner, kung hindi ka nagsasawang magbigay. Yun po ay isa sa katangian ng mga soul winner. Hindi ka nagbibigay, hindi ka nagsasawang magbigay, hindi ka magbibilang kung ilan yung nabigay mo, ilan yung ano mo po sa kanya, yung sacrificial. Kasi bakit po? Kapag naunawaan mo yung lahat ng bagay ay binigay ng Diyos, kinakailangan mo ibalik ito sa Kanya kapag hinihingi niya. Di ba po yung 5 tinapay, 5 isda, anong mayroon kayo? Dito po may 5 isda at 2, tama po ba? 5 isda at 2 tinapay. Na di ba? Ibinigay po yun sa Lord para mag-multiply. Ibig sabihin, kaya po tayo hinihingian ng Diyos. Kaya niya po tayo inuutusan magbigay po sa Diyos. Dahil ayaw niya na tayo po ay magkulang. Kasi kung wala siyang hihingiin, wala po siyang imumultiply po sa atin. Kung wala tayong ibibigay sa Kanya, wala pong imumultiply. Di ba po, kapag nagbigay ka, mayroon kang hihingiin. Ikaw pag wala kang binigay, ano yung hihingiin mo? Di ba po sa bangko, kapag mayroon kang ipinasok doon, mayroon kang kukunin. Ganun din po sa Lord. Kapag mayroon kang ibinigay sa Lord, automatic may tatanggapin ka sa Kanya. Kaya napakahalaga po na yung pagbabasa po natin sa Lord na kahit minsan, kasi kapag hindi ka po kasi napapagod sa paglilingkod sa Lord, di ka talaga totoong naglilingkod sa Lord. Di ka makaranas ng puyat, gutom, di ka talaga totoong naglilingkod sa Lord. Kasi bakit? Di ka nga napapagod eh. Iba kahit hindi ka gumagawa, kaya ka di ka napapagod. Pero kung makaranas ka talaga ng antok, puyat ng dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, mapalad ka. Kasi bakit? Sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya ka nagpupuyat, kaya ka napapagod, hindi sa walang kabuluhan, kaya ka napagod, kaya ka napuyat ng dahil sa kalooban ng Diyos at yun yung ginawa mo. Kaya lalo na, magpupuyat na naman tayo. Di ba po? Magpapamili ka. Kaya ready po natin yun. Kaya 27 pa lang matulog na po tayo. Para magdating ng 28, okay na. Amen. Ayun po, ituloy po natin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbibinta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nagkikipagtalik sa kanya sapagkat sinabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Na ibig sabihin po, ito po kasi mayroon din po ito sinabi sa aklat po ng Kawikaan chapter 7 verse 21 to 23 na yan po mas madali po siyang maunawaan po doon dahil sinabi po doon na verse 21 na kapag daw po tayo ay nagtandong ng baga o nagbabagang uling, hindi daw po kaya masahin ka na para sigurado.
chapter 6, verse 27 po pala. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya hindi masusunog niyon? Kung ang tao'y tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa. Ganon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Uulitin ko po. Sabi sa Kaukaan chapter 6 verse 27, kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya hindi masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito'y masama. Ito ay masama. Ngayon po, kinakailangan po natin na anuman yung ginagawa po natin, siguraduhin po natin na ito po ay in line sa kalooban po ng Lord. Huwag po natin sayangin yung oras po natin sa mundong ito. Dahil hindi po natin alam kung ano yung mauuna. Mauna ka bang mawalan ng buhay o mauna po yung rapture. Di ba po? Kaya kinakailangan po natin na anuman yung bagay sa mundo ito, sikapin po natin na makapaglingkod po tayo sa Lord ng totoo. Dahil sabi po doon na kapag yung magiging isa daw po na kapag nagpatuloy